tayo. Tinutukoy niya doon ay yung sakit na hindi physical kundi spiritual. Kaya sabi ko kay Boss Makoy na huwag silang mailang sa akin kasi meron na kami babahagi. Hindi namin kayo aatulan kasi kami din masama rin kami nung di pa namin nakilala ang Panginoon. Alam niyo yung buhay ko nung araw talagang ABS-CBN. Ano yun? Talagang saan pinupunta, yung buhay ko walang direksyon. Talagang alak dito, babae dito, sagal dito, hanggang sa nakilala ko ang Panginoon. Ngayon ko lang nalaman yan. Ha? Kaya dito, sabi niya rito, ang share namin sa inyo ay yung understanding the good news. Ano ba yung pag-unawa nyo sa good news? Pagka sinabing good news, Mabuting balita. mabuting balita, magandang balita. Siguro, pag sinabi nating mabuting balita, kami lang videoan lang sila. Pag sinabing mabuting balita kasi ay minsan ay good news kasi bumaba na yung gasolina, di ba? Presyo lang naman, di ba? Gasolina, yung presyo ng bilihin. So para sa atin, good news para sa atin nun, di ba? Kung magbibigay tayo ng halimbawa sa mabuting balita o magandang balita na ating nababalitaan. So sabi niya rito, ano ba yung pagkaunawa mo sa salitang mabuting balita o yung good news? Sabi niya, ang good news pagdating sa Biblia, so yung sa Biblia yung natin, yung ating pagdating sa Biblia ay katumbas ng salitang gospel na nagmula sa Greek original. Ibig sabihin, ang good news kasi ay ang tao ay makasalanan, di ba? Pero kahit siya ay makasalanan, si Jesus Christ ay namatay para sa kanya. Binayaran niya yung ating mga kasalanan. Na wala naman tayong pwede pambayad. So tandaan natin mayroong Diyos na nagkatawang tao na nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya dito yung tinatawag na good news. Walang wala siyang kasi kahelan tulad dito ng Ebanghelyo, no? Sa Tagalog ay mabuting balita o magandang balita. So magbasa tayo ng Biblia. Sabi niya sa unang Korinto 15, 1 hanggang 8, sabi niya, mga kapatid, ngayong pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Ito'y nagsasalita si Apostol Pablo sa mga iglesia sa Korinto. Iyan ang magandang balita ninyong tinanggap na naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag din yung pinangahawakan ng salitang pinapangaral sa inyo. Maliban lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Verse 3, sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko at tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Ito pala yung mabuting balita, di ba? Na namatay si Kristo sa ating kasalanan tulad ng sinasabi ng kasulatan, nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. So alam naman natin, di ba? Lagi natin sineselebrate yung mahal na araw, di ba? Na mayroong Diyos na nagkatawang tao, siya ay namatay dahil sa ating kasalanan at hindi siya nanatiling namatay kundi pagkatapos ng 3 araw siya ay muling nabuhay at ngayon ay umakyat na sa langit at siya ngayon ay nasa langit na. Sabi niya, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanilang buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang mga ilan. So nagsasalita si Apostol Pablo sa kapanahunan nila. Kasi yung kung iugnay natin sa panahon natin ngayon na patay na, buhay pa yung iba, baka mamaya ilang libong taon na sila. Ibig sabihin, nagsasalita siya doon sa kapanahunan nila. So ang good news pala, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi ng kasulatan, siya nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Yun pala yung mabuting balita. Mayroong namatay na Kristo, na Diyos, na nagkatawang tao at siya ay nabuhay ng pagkatapos ng 3 araw. So dito, sinasabi rito na sabi niya, bakit kailangan nating maunawaan ang mabuting balita o magandang balita?
Una, sabi niya rito, para sa atin na magkaroon tayo ng sense of weight of the bad news. Ibig sabihin, bago mo maunawaan yung good news, kailangan mo na maintindihan mo rin yung bigat ng masamang balita. Ano yon? Sabi niya, hindi magkakaroon ng good news kung wala ang bad news. Ano yung bad news? Sabi niya rito, sinasabi ng Biblia, Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, generally speaking, ibig sabihin ako, si Boss, Mahoy, si Mrs. ko, kayo, lahat ng tao ay nagkasala. Diba? General, lahat. Sabi rito, walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yun ang bad news. Pero sinasabi rin ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, ang tao ay nagkasala, so kailangan siyang parusahan dahil ang Diyos ay hindi lang siya Diyos ng pag-ibig, kundi Diyos din siya ng makatarungan. Pag sinabing makatarungan, wala siyang pinapalampas na kasalanan na walang kalakip na kaparusahan. Diba? Halimbawa, ikaw ay nagkasala sa batas natin dito sa lupa. Para masabing yung hukom na humatol sa'yo ay makatarungan, kailangan yung ginawa mo, kailangan may karong kalakip na kaparusahan, di ba? Pumatay ka ng tao, mayroong penalty yan, kung ano man yung nga lang magtapong ka ng basura, nahuli ka, di ba? Basta lumabag ka doon sa batas ng tao, ay meron kang kalakip na kaparusahan. Mas higit ang Diyos. Kaya sabi niya rito, ngunit, sabi niya, dinagdag niya, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mayroong bad news at yung mayroong good news. Bagamat kamatayan yung kabayaran ng kasalanan doon sa dagat-dagatang apoy, pero sabi niya rito, ang walang bayad naman na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ang good news. So, letter B, sabi niya, for us to have a real faith, kailangan tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya. Kasi mayroong tatlong uri ng pananampalataya. Yung intellectual faith, ang tao ngayon ay hanggang sa isip lang, di ba? Nananampalataya sila sa isip lang na may Diyos. Pero pagka okay na sila, nakakalimutan nila ang Diyos, di ba? Ano pa, yung temporal faith, halimbawa, nagkasakit ako, humingi ako ng awa sa Diyos, kagalingan sa Diyos, pinagaling ako, nawala na yung pananampalataya ko sa Diyos, yung temporal faith. Anong gusto ng Panginoon? Ito yung pananampalataya na katulad ng pagtitiwala sa Diyos. Ano ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos? Parang ganito, yung isang upuan, dapat ang kanyang paa. Ang pananampalataya, parang dati nakaupo ka doon, na ikaw nagpapatakbo ng buhay mo. Ngayon, umalis ka sa upuan, umupo ang Panginoon sa Kristo, at inayaan mo sa buhay mo na siyang magpapatakbo ng buhay. Yun ang trusting in Jesus alone for salvation. Pagtitiwala kay Kristo lamang na siya lamang magliligtas sa atin, wala nang iba. Sabi ng Romans chapter 10 verse 14, sabi niya, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung walang silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakaparinig kung walang mangaral sa kanila? At paanong mapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, ukay gandang pagmasdan ang pagdating na nagdadala ng magandang balita, ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita. Gaya ng nasusulat, Isayas, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming ibabalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Parang ganito, di ba? Na kami bilang kinahabagan ng Diyos, kami bilang isang tumanggap din, nakinig din, mayroon ding nangaral sa amin na patungkol sa magandang balita. Kaya binabahagi rin namin ito para sa inyo. Kasi nga, sino ang mangangaral sa inyo, magsasabi sa inyo na mabuting balita kung hindi namin papangaral? Kung walang mangangaral. Diba? Kung walang mangangaral. Kaya, hindi aksidente na nagpunta kami rito para ibahagi sa inyo
yung mabuting balita patungkol sa kaligtasan ng Diyos o ipagmamahal ng Diyos. Letter C, sabi niya, for us to focus on God's grace, not on our good works. Para sa atin na ituon natin sa kagandahang loob ng Diyos, hindi sa ating mabubuting ginawa. Sapagkat ang good news ay hindi patungkol sa magagawa ng tao, kundi sa ginawa ng Diyos para sa atin. Diba? Yung good works ay hindi ito nagliligtas sa tao. Kahit anong gawin mong mabuti, na inakala mo, kahit na magkaroon ka ng maraming foundation, Kapuso Foundation, AB Saving Foundation, Kapatid Foundation sa mukha, di ba? Kaya lang, kung wala ka pang pananampalataya sa Panginoon, useless yung gagawin mo mabuti. So, hindi ko sinasabing masama ang gumawa ng mabuti, kundi yung mabuti ay bunga ito ng kaligtasan natin. So, bago yung mabubuting gawa mo na ayon doon sa standard ng Diyos, kailangan mo munang sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo para yung gagawin ng mabuti ay nakatala doon sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi mo mapiplis ang Diyos kahit na gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Kasi nga, kung paggawa ng mabuti ang standard ng Diyos o requirements ng Diyos sa kaligtasan ng tao, paano naman yung mga pulubi? Paano naman yung mga maralita? Diba? Di parang hindi pantay ang Diyos. Diba? Ang maliligtas lamang yung mga mayayaman na gustong makagawa ng mabuti, yung nais gumawa ng mabuti. Diba si Cornelius sa Biblia, na siya'y mabuting tao, mapanalanginin, tumutulong sa kapwa. Pero bakit isinugo pa si Peter para ipangaral si Jesus Christ sa kanya, para matanggap niya yung mabuting balita? Ibig sabihin na okay naman yung paggawa ng mabuti, kaya lang hindi ito requirements para ang tao ay maligtas. Kaya ito po yung sinasabi niya na hindi patungkol sa magagawa nating kabutihan, kundi patungkol sa ginawa ng Diyos para sa atin. Ano ba yung ginawa ng Diyos para sa atin? Diyos Ama, di ba? Sabi ng 1:16, sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ, upang ang sino man sa kanya ay manampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung mabuting balita. Kaya sinabi ng Mark chapter 1 verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi kayo at talikdan ang inyong kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. So, doon sa mabuting balita pala ay kasama ito yung sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. So, hindi lang doon sa paniniwala, pagtitiwala sa Diyos, kundi kasama yung pagsisisi ng ating kasalanan. So, inaamin natin, sabi nga sa binasa natin sa Biblia kanina, walang matuwid, wala kahit na isa na umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung tayo ay magrepent, magsisi sa ating kasalanan at maniwala tayo sa mabuting balita na ibinahagi sa atin ngayon, sa akong ito, ang challenge ngayon ay nais nyo bang tanggapin ang mabuting balita o yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? Amen. Diba? Kung gusto nyo tanggapin, ito ay walang bayad, diba? Hoy, Kundi ito ay, ano nga? ang pagtanggap ng kaligtasan ay libre. Anong gagawin natin? Tayo lang po ay manalangin ng pagtanggap sa Diyos, manalangin ng pagsisisi, at naniniwala ako na ngayon ay matatanggap nyo yung regalo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At anuman yung kahinatnan natin, mangyayari sa atin, at least meron nagbahagi na mabuting balita sa inyo. Diba? Mga si Apanan, si Ann, saka si Jen. Sige, magpipray tayo. Okay, mahihiya. Kasi ganun din kami nung may nagbabahagi rin sa amin. Pray kami, nataos puso sa Panginoon, Lord. Patawarin niyo kami, nagkasala po kami. Hiningi po namin yung grasya.
Nawa Lord, yakapin mo kami ng pag-ibig sa akin. Sige tayo manalangin. Pagka sinabi ko lang, Panginoon, ulitin nyo lang na galing sa inyong puso. At naniniwala ko, ito yung oras ng inyong pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Sige tayo manalangin. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, salamat po salamat po sa hapong ito. sa hapong ito, Sa mga pakikinig po namin sa pakikinig po namin ng magandang balita. magandang balita Patungkol sa kaligtasan. pangungkol sa Humingi po kami kaligtasan. ng tawad Humingi po kami ng sa aming tawad nagawang sa aming kasalanan. nagawang kasalanan. Mula pagkabata Wala pagkabata hanggang ngayon. hanggang ngayon. Umamin po kami Amin po na kami kami. nagkasala. Kami nagkasala. Tawarin niyo po kami. Tawaran niyo po. Pinapatawad na rin po namin Napatawad na rin nga. ang mga nagkasala sa amin. Nagkasala sa amin. Tinatanggap ka namin, Tinatanggap ka namin. Panginoong Kristo, Panginoong Kristo. bilang tagapagligtas Bilang tagapagligtas. at Panginoon Panginoon sa aming sa buhay. aming buhay. Salamat po Salamat na marami ang marami sa kaligtasan sa na kaligtasan. regalo niyo po sa amin. Regalo niyo po sa amin. Sulat niyo po ang Sulat niyo aming po. pangalan. Aming pangalan. Sa aklat ng Sa buhay. aklat ng Salamat po Salamat na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ako na lamang po nanalangin sa inyo. Panginoon, salamat po sa dalawang ito, Panginoon, na kanilig, Lord, ng magandang balita ng kaligtasan. Dalawang ito po, Lord God. Holy Spirit, kayo po, Lord God, ang mauna sa kanilang buhay. Kayo po, Lord God, ang siyang magundik sa kanila. At sa kanila pong buhay, Panginoon, nawa, Lord, maranasan po nila yung bagong buhay, Panginoon, sa iyo pag-isa. Salamat po, Lord, na marami. Pinupuri ka namin at pinatapita sa atong ito sa pangalan ni Jesus.